after his baptism. Saan makikita yan? Sa 7-Eleven. Ito para hindi natin makalimutan. Makikita yan sa 7-Eleven. Matthew chapter 4 verses 7 to 11. Para hindi makalimutan. Yan ang danger of fame. Danger of fame. Delikado yan. Kung nagbigay ba ng warning, ano ibig sabihin ng warning? Pag nag-warning ba, titigil na tayo? O pag warning, umanda na tayo tumigil? May warning para sa gustong maging yumaman. Pero warning is not an attempt to avoid your destiny. It's to protect you and me. Not to avoid the destiny. It's to protect you and me. It's to protect you from accident and protect others from accident also. Kasi pag hindi ka mag-slow down, school zone, di ba mag-slow down ka? Hindi ibig sabihin na tumigil ka. Slow down, baka makabangga ka o ikaw din ang mabangga. So it's to protect you and me. Everything is connected to something. Something that could make people good or something that could make people bad. Could make people happy or make people sad. Ano yung something na yon? Okay, para mabilis tayo. Ang oras ay 10:40. We will be finished before 12 midnight. What is it? Could make people happy, could make people sad. Could make people good, could make people bad. Yeah, money. Nung dalaga pa si Mrs., gusto niya kapag-asawa ng mayaman, kaya she married me. My name is Money. Katunog lang. This could make people good, this could make people bad. Could make people happy, could make people sad. So money is not a guarantee that takes everything out. Money is still dangerous. Kaya maraming book tayo mababasa ngayon, best-selling books tungkol sa Christians hindi pwedeng yumaman. In fact, you are commanded to go to the unrich people, di ba? Unrich, yung mga hindi yumaman. Sana maalala niyo yan. The rich Christian. Yung mga Christian na gustong ma-discover kung paano yumaman. Napaka best-selling books ito. Mas best-selling books pa kaysa sa Bible. Oh, di na ako nakapagbili ng Bible. Thank you, Deb. There is great ongoing debate on this. Christians should be rich. Yung prosperity gospel, di ba? We condemn prosperity gospel or we appreciate prosperity gospel. It doesn't matter. You condemn or you don't like them. It doesn't matter. Because what matters is what does the Bible say about it. Diyan lang tayo sa Biblia. Hindi yung opinion natin, kundi ano yung nakasaad sa Biblia. Mahirap mag-Tagalog kasi elongated yun. Tagalog ko. Does the Bible condemn or encourage wealth? Kinukondina ba sa Biblia yung kayamanan o ini-encourage yung kayamanan? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, kung nanaday ito ikot, teach those who are rich in this world. Anong sinabi doon? Teach those who are rich. Hindi sinabi, you condemn the rich people. Huwag kang makipagkaibigan sa mga rich people. Hindi, kayong mga English teachers. Pakitas ng kamay, English teachers. Yun, nandito kayo sa Thailand to teach those who are rich kasi mayaman ang Thailand. Teach those who are rich. Mayroong simbahan dyan sa Nawamin, Soy 24. Yung hugis ng church nila ay Noah's Ark. Nakita nyo yon? That is 200 million baht. Building lang. Yung sound system nila, that's 10 million baht. Sound system lang sa church. Mayaman sila. Doon sa Chatuchak, malaking church, Hope of Bangkok. Mayaman sila. Sa Pichabun, they baptized
4,367 in one setting. Maraming missionaries na nagre-report sa Pilipinas. Missionary kami sa Thailand, nagtuturo kami sa border, meron kaming mga orphanage, at nagbibilang ng mga handful na mga Christian na na-reach. Kaya ang tingin tuloy ng Philippine Christians, kawawa ang Thailand, kukunti lang Christian. Bakit walang nag-report na nag-baptize isang setting, 3,467? Hindi pa nangyayari sa Pilipinas yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi na missionary target ang Thailand. Because there are 71 million, 72 na yata ngayon, Thai people. 0.03% pa rin ng Christian. Kasama na doon ang Seventh-day Adventist, Mormons, Roman Catholic doon. So ibig sabihin, kukunti pa rin, no? Kukunti pa rin. Teach those, kaya nandito kayo. Kasi maraming mayaman ng Thailand at maraming mayaman mga Pilipino dito, di ba? Oh, marami kami dito. Yung may mga airport. Hindi ka pwedeng yumaman pag wala kang airport. Turuan natin ang mga mayaman. Hindi sinabing you condemn the rich people. Hindi sinabing huwag kayong makipagkaibigan sa mga mayaman. Hindi sinabi yun. Anong sinabi sa 1 Timothy? Teach those who are rich. Hindi pa tapos yan. Ito pa ang karugtong. Teach those who are rich not to be proud, na hindi yumabang. Huwag magyabang kung mayroon kang kayamanan. Alalahanin mo nung nakaraan ay mayaman ka rin. Huwag mong kalimutan ang kahapon. Huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Saan ka galing? Sa kayamanan. Huwag mong kalimutan, magkaibigan tayo pag marami ka ng pera. Huwag mong kalimutan na meron tayong binabayaran na upa sa church. Huwag mong kalimutan na mas magaling ka sa iba. Pareho lang tayo lahat. Magaling. There are more verses about money than heaven and hell combined. 38 parables, Jesus told 16 of them about money. Less than 300 verses on prayer. Less than 500 verses about faith. But over 2,000 verses about wealth and position. Ibig sabihin, hindi just na topic ito. God, it is a big deal for God. Minsan takot lang tayo pag-usapan, di ba baka magiging mukhang pera tayo pag si pastor nag-preach tungkol sa stewardship sa Philippines, at least sa Southern Baptist. Sasabihin nila, si pastor nagpapadagdag ng sahod. Kaya nag-teach ng stewardship. Kaya maraming hindi komportable makinig when the pastor preach about money. Hindi sila komportable. Bakit naman? At least hindi ako pastor dito. We need to talk about it. Hindi pwedeng hindi. Gusto niyong yumaman, magbigay kayo. Premise lang yan, ha? Mamaya, malaman natin kung bakit. Kasi sa Acts 20 verse 34 to 35, ito yung model ni Paul kung saan pumupunta yung income niya. Tingnan natin sa buhay niya, hindi sa buhay natin o sa buhay ng ibang tao. Sa kay Paul mismo, you yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who were with me. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. This is our main text for today. Shall we pray? Father God, we thank you that you give us understanding. We thank you that you give us freedom to open your word. And we thank you that you are going to bless us through the power of your Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hindi pa closing prayer yun, ha? Ibig sabihin, ito yung text natin. Introduction pa lang yun. Yung introduction is just 10% of the entire message. So, tingnan nyo ulit ang rilo nyo. Now, sa standard ni Paul, sa kanyang pattern, sa kanyang idealism, yung income niya, una, para sa kanyang necessities. That is personal. So, pag kumikita ka, ginagastos mo sa sarili mong budget, tama yun. Diba? Clap your hands. You earn for yourselves. Very good. Yan, sabi ni Paul. To minister to my personal. And those who are with me. That's for a team. Are you with team here? Ano yung team nung kumanta kanina, Pastor? Yung
Special number? Binded by grace. Binded by grace. Oh, yun. Pag may kinikita kayo, remember your team. Remember the church also. So we earn not just for ourselves. Personal, okay. For the team, yes. And to help the weak. That's charity. So yung kinikita natin, dinidivide ni Paul yon sa tatlo. Personal needs, hindi po to opinion ha. Galing yan sa Acts 20. Para sa team at para sa nangangailangan. And it is more blessed to give. Pag tumanggap tayo, di ba blessing yun? Ay, thank you Lord, may blessing ako. Blessing yun. Pero, it is more blessed to give than to receive. That's promotion. Gusto niyo ba ma-promote? Kasi when you receive something, you're blessed. But when you give, you are more blessed. Ano gusto niyo? Less or more? More. Yes, of course. Hindi yung more or less. Kasi pag more or less, hindi definite yun, di ba? More or less. Ilang taon ka na? More or less. Now, yung promotion dito, hindi yun sinabi ni Paul. Ang standard ni Paul, para sa sarili ko, para sa team ko, at para sa mga nangangailangan. Tapos sinabi niya, si Jesus mismo ang nagsabi, hindi si Paul, na it is more blessed to give than to receive. So when we receive something, we are blessed. But there is more to that. What is it? Give. Because it is more blessed to give than to receive. Ito yung daan na maraming gatas. Ano sa English yun? Milky Way. Ang galing na sa science. Physics. Milky Way. Our solar system, the universe, is sustained by giving. The universe is sustained by giving. Pumunta tayo yung malapit sa atin. Huwag na yung physics. Dito na tayo sa biology. Photosynthesis. Yung sunlight, nagbibigay ng, siya yung stove, di ba? Para makapagluto yung halaman ng kanilang pagkain. Kung hindi nagbigay ang sun, walang magluluto ng pagkain. Yung carbon dioxide, pagkain din ng halaman yun. Yung tubig, nagbibigay ng opportunity na matransport yung mga minerals sa katawan ng halaman. Ibig sabihin yung halaman ay dependent sa mga nagbibigay sa kanya. Kung ayaw pag walang tubig, kahit may araw pa, patay yung halaman. Yung halaman naman, nagbibigay ng oxygen at nagbibigay ng nutrition. Kaya importante yung gulay, kumain kayo ng gulay. Huwag yung kalimutan, contact si Ate Mel pagkatapos. Because if we stop giving, the system ends with us. Sino ang may kasalanan pag nag-stop yung system? Tayo na tumigil sa pagbibigay. Kaya pag tumigil tayo sa pagbibigay, kasalanan natin, pag natigil din ang gawain. Bakit? Because the entire system is sustained by giving. And if we stop giving, the system ends with us. Yung propeta nagalit sa panahon ni Haggai, no? Nakatira kayo sa magkarang bahay after nag-return sila from captivity. Bakit hindi nyo man lang napansin na ang temple ay hindi pa rin na-restore? Sira pa rin. Pero lahat kayo nakatira sa magarang bahay. Buti na lang wala pang sasakyan noon at hindi sila nakadrive ng magarang sasakyan. Pero si pastor naglalakad. Uy! Hindi naman mangyari yun. Alright, in Genesis chapter 14, punta muna tayo sa history, sa Old Testament. Baka sabihin nyo, si Pastor, New Testament lang alam, hindi niya alam ang Old Testament. Sa Genesis 14:19-24, ito yung kwento na si Abraham ay warrior. Akala natin si Abraham ay taga-alaga lang ng mga baka, mga tupa, at kung ano-ano pang mga kahayupan doon.
Hindi magandang ano yun, hindi magandang dialogue yun kasi may mga taga Mindanao pumunta sa Maynila sa International Crusade. Pumunta sila doon sa Cavite, nag-pray sila sa isang pastor na maraming alagang hayop. Sabi niya, Panginoon, i-bless mong kahayupan ni pastor. Nakayuko sila lahat. Tumayo yung asawa, nakadilat ang mata. Language matters. Buti na lang, halo-halo tayo dito lahat. Nagkakaintindihan. Hindi nga alam iba ang ibig sabihin ng kahayupan. Kaya naalala ko tuloy nung magtagalog ako ngayong umaga. Si Melchizedek, binless niya si Abraham. Bakit? Kasi nung araw, nakidnap yung pamangkin ni Abraham. Kaya si Abraham, ni-recruit niya yung mga warriors niya rin, mga allied forces niya, para i-rescue yung pamangkin niya. Kasi nandun sa kinidnap ng Sodom and Gomorrah. Yun, sa Sodom and Gomorrah. Nung nanalo sila ni Abraham, hindi lang siya Tagalaga na tupa, he was a warrior. Nanalo sila, na-conquer nila. At nasa tradition na yun ng kingdom. So pag na-conquer ang kingdom mo, yung mga laman ng kingdom mo, sa mga tao na nanalo yon, sa king na nanalo. So lahat ng tupa, lahat ng gold, silver, kuha ni Abraham, dala niya. Kaya doon sa na-recover ni Abraham sa Sodom and Gomorrah, binigay niya ang 1/10 kay Melchizedek. Si Melchizedek naman is king and priest, high priest at the same time. So para sa background natin, si Melchizedek is high priest and king of Salem. Alam niyo saan yung Salem? Pastor, malay ko, Salem. Malay ko, Salem. Salem, malay ko. The king of Sodom said, Abraham, talo na kami. Ibalik mo lang sa akin yung mga sundalo ko. Sa'yo na lahat ng na-recover mo. Pwede pala magbigay ng tithe nang hindi galing sa pinapagura natin. Hindi galing sa pinaghirapan natin. Yung kay Abraham, pinaghirapan din niya yun di ba? They conquer Sodom and then they get all the treasures na nandun sa loob. Tapos kinuha niya ang tent, binigay kay King Melchizedek, the high priest at the same time, king and high priest. You can have all you have recovered. But Abraham replied, I solemnly swear to God that I will not take what is not mine. Pero nakunan na niya ng tithes. Tapos binigay kay Melchizedek. Hindi sa kanya yon. Kinunan niya ng tithes at binigay. Tapos sabi ng King of Sodom, okay, sa'yo na lahat yan. Iwan mo lang mga tawahan ko. Sabi ni Abraham, baka sabihin mo, ikaw nagpayaman sa akin. Kaya sabi niya, I will not take what belongs to you. You might say, I made Abraham rich. Ito maganda kay Abraham kasi naniniwala siya na ang lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Kung galing sa tao, hindi galing sa Diyos yun. At least, galing sa kaaway. Pero kinunan niya ng tithes, binigay kay Melchizedek. Hindi natin maintindihan yung mga absurdity sa Old Testament. Kasi sa panahon ni Abraham, hindi pa gaano ang batas. Sa Ilonggo, hindi maganda pakinggan yun Kung wala pa yung batas, sa Ilonggo, wala batasan. Wala pa batas. Wala pang batas noon Kahit sa panahon ni Abel at ni Cain, wala pa doon. Doon sa time ni David, sa Psalm 110 verse 4, nag-prophesy na si David. Sabi niya, the Lord has taken an oath with and will not break his vow. You are priest forever in the order of Melchizedek. He was referring to Jesus in the order of Melchizedek. Hindi sa order ni Levi sa panahon ni Jacob, kundi kay Melchizedek. Mamaya pag-usapan natin yung mga hindi natin naintindihan. Sa 1 Corinthians 9:7 naman, it's decide in your heart how much you give, and don't give reluctantly in response to pressure, for God loves cheerful giver. Maraming churches, kahit dito sa Thailand, ang mga Thai, bago mag-offering, magbasa muna ng scripture at mag-exhort sandali para na ma-convince ang mga churchgoers na magbigay. Hindi ko alam dito.
Pwede rin naman, hindi ko naman sinasabing hindi pwede. But yung giving natin must not be a response from pressure. It should be from the heart, not from the law, but from the heart. Tingnan natin, sa Old Testament, unang pamilya, si Adan at si Eva. Anak nila, sinong pangalan ng anak nila? Si Abel at si Cain. Si Cain palagi walang natira sa mga prutas sa kagulay. Kain siya palagi. Hindi natanggap ng Panginoon yung offering niya. Bakit? Kasi in the course of time, doon sa Genesis chapter 4 verses 3 to 5, wala pa rin yun si Moses, wala pa rin batas. Pero paano nila lalaman yun? Parang nature na ng tao na mag-worship. Si Abel nagbigay ng kaniyang firstlings. Ito tayo mag-uusap ngayong biology, balik tayo sa biology. Firstlings, ano yung mga firstlings? Ang tawag sa baby duck is yun, dito ko lang nalaman sa Thailand yan. Pag nagtuturo ka kasi, nandun yung mga tuturo mo sa mga bata. Lalo yung baby geese. Gosling, di ba? Pero dito ko natutunan to na yung baby goat. Yeah, kid. Pero hindi nyo ba alam na ang iba yung baby, iba yung young. Ang young female goat ay duling. Sorry. A baby goat is a kid. But a young goat is duling. A female, di ba? Duling. Kahit itanongin nyo sa ChatGPT, duling ang tawag sa young goat. Iba naman yung baby goat. Yung baby goat, alam natin lahat yun, kid. At yung young male goat ay bakling. Sa Thailand ba sila, no? Young goat yun. But that's biology, The science. Totoo yan. Sinier ko lang dahil natutunan ko rin Kasi mga teachers tayo, kung ano yung matutunan mo, dapat ituro mo. Ang isang bagay na matagal makalimutan ay yung natutunan mo at itinuro mo. Di ba? Natutunan ko lang to Nang tawag pala sa young goat ay duling. Deuteronomy 14 na naman, kanina sa Genesis 14 mayroon tayong history. Dito naman sa Deuteronomy 14, ito yung history kung saan nanggagaling yung instinct ng mga tao ay magbigay. Dito may batas na. So lahat na tayo ay binabasihan kung anong ginagawa natin. You must set aside tithe in your crops. Ang bagal niyong gumalaw, bilisan natin. You have to set aside tithe. Ano yung tithe? Yung 1/10 talaga. Specified yun. Pag kumikita ka ng 10,000, 1,000 yun sa offering. Kaya lang, ginagawa natin every Sunday, no? Dito every year. So, hindi rin natin sinusunod, ano? Designated place of worship. Dadalhin mo doon sa designated place of worship. Okay yun, dito sa church. Designated place of worship. Anong gagawin doon? Eat in His presence. Yung type noong araw ay hindi iniipon para sa kung ano, kakainin din natin yon. Kaya pag nag-donate ka ng pagkain, parang tithe na rin yun. Kasi kakainin natin dito Di ba? And, halimbawa, yung lugar mo malayo sa designated place of worship, ayon sa Deuteronomy 14, ibibinta mo yung mga baka, kambing, mabigat yun Walang sasakyan naman. Pagdating mo sa temple, maraming binibinta doon. Doon ka na bumili. Kaya doon sa New Testament, malala mo si Jesus Christ. Na-notice nyo yung mga nagbibinta doon. Kasi bibilhin mo yun dahil ang time mo bininta mo para lagay mo na lang sa wallet yung pera. Pagdating sa temple, bibili ka doon. Pipili ka doon sa mga nagbibinta. At yun ay kakainin din doon. You may sell to buy any kind doon sa temple at doon, you will celebrate in the feast at kakainin din doon.
Yun, according sa... Ang third year naman na tithes, yung the first 2 years, doon dadalhin na lahat. Yung third year na tithes, the whole tithe para sa Levites. Bakit? Kasi yung mga Levites, wala silang inheritance, hindi sila pwedeng magmana ng lupa, hindi sila pwedeng magmana ng propiedad, isa lang sila kukuha ng kakainin nila. Kaya doon sila sa temple nakatira, nagiging pari sila. At para sa kanila yung third year. The next third year, sa kanila pa rin. Pagka 7th year, wala nang tatanim. Magpapahinga yung lupa. Kaya kailangan mag-ipon sa storehouse. At saan yung storehouse? Doon sa designated place of worship. Kaya sinasabi ng iba, kung ang tithe ay 10%, pag hindi mo binigay yun, ninakaw mo ang para sa Diyos. Dahil yung 10% ay para sa Diyos, ang 90% ay sa'yo. Totoo ba yun? Kung marunong tayo magbasa ng English, the earth is the Lord's and everything in it. The world and the people belong to Him. Ngayon, maniniwala pa rin ba tayo na 90% ay atin, 10% ay para sa Diyos? The earth is the Lord and everything, including the 90% is not yours. It's the Lord's. Hindi tayo pwedeng bahala kung anong gagawin ko sa 90%. No. It's not yours. We still have to spend according with reverence, with honor, and worship the Lord. Hindi pwedeng bahala tayo sa 90%. Total 10% lang sa Panginoon. Dahil we were fed sa mga preaching nung araw na 10% belongs to the Lord. Pag hindi mo binigay ang 10% mo, nagnakaw ka ng para sa Panginoon. Kung maniniwala tayo na 10% belongs to the Lord, 90% atin. Hindi pa rin. Psalms 24. The earth is the Lord and everything therein, even you, belong to the Lord. You do not own the 90%. 100% belongs to God. Your money, 100%, including you, belong to the Lord. We belong to the Lord. Everything we have belongs to the Lord. We are entrusted. That's why it is called stewardship, because steward lang tayo ng hindi sa atin. Minamanis natin yung hindi sa atin. This belongs to the Lord. Sa early church nga, sa Acts 11:20-30, sa Romans 15:25-26, saka sa 1 Corinthians 16:1-4, yung church sa Jerusalem naka-experience ng famine, naka-experience ng gutom. Si Paul in Macedonia and in Achaia, he encouraged people to send money to Jerusalem. So anong ginawa nila? They sold their belongings. Para saan? Para tulungan yung mga famine sa Jerusalem. Kaya doon sa 1 Corinthians 16:1-4, sabi ni Paul, every first Sunday of the week, that is every worship time, you collect the money. He was not referring to offering. He was referring to the money he will get when he arrived para dalhin sa Jerusalem at itulong. So yung purpose sa Old Testament, para kainin. Ang purpose naman dito sa collections ni Paul na every first day of the week, hindi yung church offering. That is intended to help the churches in Jerusalem na nagkagutom. Naghihirap yung mga tao, kaya basahin na lang natin dito sa Luke 6:38. Merong magbabasa dyan para marinig natin lahat na nasa Biblia. Luke chapter 6 verse 38. Nakasulat. Nababasa. Pakibasa. Luke 6:38, kung sinong nauna. Okay. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give you into your bosom. For with the same measure that ye are made withal, it shall be measured to you again. Again! Paano ba tayo tumanggap ng marami?
Ano sabi sa Luke? Give! Sabi nga ng Assemblies of God na presidente, inorder namin siyang bishop, sabi niya, when your wallet is closed, how can the money landed to it? If your hands are closed, paano tatanggapin yung darating? Eh, yan ang 638. How do we get blessing? Open your hand. When you open your hand, that is a symbol of giving. Gaya ng illustration kanina sa universe is sustained by giving. When one element refused to give, the system ends with it. Kaya sa atin, if we stop giving, the system ends with us. The Milky Way, the galaxy. Sino nanonood ng movie? Galaxy. Hindi kasama si Spider-Man doon. Luke 6:38, kung gusto mo tumanggap ng malaki, magbigay ka ng malaki. Gusto ko marinig ulit, Sister Mel, yung nabasa mo kanina kung hindi mo natiklop. Okay, 38. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over. Shall men give you into your bosom? For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. The same measure. How much do you want to get? You give that much. Di ba, familiar sa Pilipino yung gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa'yo. Kung gusto mong tumanggap, this is Luke chapter 6 verse 38, and the Bible never lies. We just don't believe them. If there is wrong in the system, this mistake is not from the side of God, for sure. Because God never lies. The Bible never lies. We should believe in something that never lies. Palaging nakatayo. Never lies. I like the way you lie. God said it. I did not say that. God said it. If you want something great, release something great. Malala natin sa Genesis chapter 12 verse 2. God said in Genesis 12 verse 2, you can check in your Bible, but this is what He said. I will make you into a great nation. God said to Abraham, I will make your name great, and you will be a blessing. First, He said, I will bless you. I will make you into a great nation. I will make your name great, and you will be a blessing. Yung purpose pala na i-bless ka ni Lord, because you will be a blessing. That's the purpose. The purpose na nandito ka dahil meron kang matulungan. Now, gusto ko mag-focus tayo doon sa isang sinabi niya. I will make your name great. Pag ginawa natin ang isang bagay para tayo ay sumikat, tumigil ka. Hindi mo gawain yon. It's not your responsibility. God said, God said, I will make your name great. Don't ever make your name great. It's not your job. Just do what God wanted you to do. Nothing about making you great. God will. That's what He said, at least to Abraham. And again, I said, the Bible never lies. And God Himself said to Abraham, I will make your name great. And you will be a blessing. Kaya papipiliin ko kayo ngayon. Gusto nyo ba ng baso na may lamang tubig? Pag mayroon kang isang baso na may lamang tubig, parang ayaw mo ibigay yun eh. Bakit? Pag ibigay ko to, pag nauhaw ako lang akong mainom, di ba? Parang hesitant tayo magbigay. Kasi ang alam natin, mayroon kang isang basong tubig. Hindi mo pwedeng ibigay yun. Bakit? Mawalan ka. Di ba? Common sense. Hindi ka baso. Gripo ka.
Pag inopen mo yung faucet, lagay mo sa baso, bigay mo, meron ka pa. Pag sinara mo yung faucet, nawala na ba yung tubig? Nandun pa rin. Because Jesus, God Himself is the source of living water. Hindi ka mawala ng tubig. We are all faucet. Ang ginamit sa Biblia, you are a channel of blessing. Channel is never a glass. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo pala, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka baso. Yeah. Gripo ka. Hindi ka mawawalan. Pag nagbigay ka ng tubig, kahit ilang baso pa yon, kahit ilang balde pa yon, nandun pa rin yung tubig. Bakit? Gripo ka eh. You are a channel of blessing. When God said to Abraham, you will be a blessing. Before niya sinabi yun, sinabi na niya, I will bless you. Lord, parang hindi ko naramdaman. Di balik tayo sa verse 1 ng Genesis chapter 12. Hindi nakasulat dyan. Pero Genesis chapter 12, ang verse 2 kasi, I will bless you, I will make you to a great nation, I will make your name great, and you will be a blessing. Pero sa verse 1, ano sabi niya kay Abraham? Go! Yun muna eh. Kaya kayo nandito sa Thailand eh. Dahil sabi ni Lord, gaya ang sinabi niya kay Abraham, go! Pag tinanong natin ang sarili natin, Lord, sinabi mo you will bless me like Abraham, eh bakit parang hindi ko ramdam yung blessing? Then God will answer your question in a form of question. Did you go? How can you manage? Because the provision is intended for people who go. You are here. You went already. Claim it. You deserve it. Because you have left your country like Abraham. 2 Corinthians 9:7 again, it's decided in your heart, not according to pressure. Ano yung pressure? Batas. Law. Hindi ko sinasabing masama yung batas. For God loves a cheerful giver. Ibig sabihin, nagbigay ka, hindi dahil na sinabihan ka na, kailangan natin mag-raise ng funds. Ilan ang commitment mo? You give with joy. Kaya kanina sabi ni Pastor, gusto mo umupo sa harap? Sabi ko, dito na ako, I have to sit with joy. Actually, I'm living with joy. Dapat hindi mabigat yung pagbigay. With joy, with happiness. At hindi yung inutusan ka. Kung hindi voluntaryo mo, you see the need. Doon ang basis sa kay Pablo, di ba? Yung mayroong famine sa Jerusalem. Nangungulikta siya ng pera sa churches sa Macedonia, sa Achaia. Para ibigay doon. It's voluntarily. We have to respond to the need, not to the pressure, to the need. We need to buy land for church building. It's a need. We need to have money to pay the rent. It's a need. We give in response to the need. Si Pablo nandun, hindi dahil sa batas, but ako dahil sa need. Nagbibigay tayo ng tithe kung ayon sa batas para tayong para tayong nagdadrive. May batas sa Thailand at kahit sa ibang bansa, pag nag-red yung light, minto ka, di ba? Sa gusto mo o sa hindi, huminto ka. Red light yun eh. Kung batas ang sinusundan natin, sa gusto mo o sa hindi, gawin mo. Bakit? Nasa batas yun. Hindi yun galing sa puso. Huminto ka sa traffic light, hindi yun galing sa puso dahil yun sa batas. Di ba? Red light na eh. Kaya lang dito magkaiba yung Europe sa Filipino drivers. Sa Thailand, pag nag-orange, yung European drivers mag-i-slow down yun kasi magre-red na yan eh. Pero pag Pilipino, pag nag-orange, bilisan mo, mag-red na yan. So ano yung stimulus sa action? Yung red light. So it doesn't matter how do you respond. Ganon din yun ang pagbibigay sa church, sometimes in response to something. Is it in response to requirement? In response to your love? Dahil may nangangailangan, kaya ka nabibigay. Dahil may nangangailangan. Kaya pag nagbigay ka, hindi dapat cheerless.
Ano, pastor, na yung chairlet? Opposite ng cheerful. Cheerful. Ayun, meron. Opposite ng cheerful, cheerless. So we have to give cheerfully. With cheer. Ito lang alalahanin natin. Parang may birthday ba? Cheer! Pag may birthday, alalahanin nyo, kailangan mo magbigay. Sa birthday celebrant, hindi. Sa church. Bakit? Cheer gagawin natin dito para malala natin lahat. Na yung C stands for confidence. We have to give with confidence. Hindi tayo dapat mahiya. With confidence. Sa Mark chapter 12 verse 43 to 44, ito yung na-notice ni Jesus with His disciples na maraming mga mayayaman doon nagbigay at meron ding nagbigay ng konti. Dahil mahirap siya, pulubi, di ba? So, nagbigay ang pulubi, tapos nagbigay yung mga mayayaman, ang point ni Jesus doon is palitan ng microphone. Ayun ba? Okay na po. Okay na, okay. Kahit ngayong panahon, ito yung fact. Ito ang reality. Hindi lahat ng mayayaman nagbibigay ng offering according to the 10%. Maraming churches nagpipray sa 10% pa rin eh. Walang problema doon. Dapat galing sa puso yung 10%. At pwedeng gawing 20%. Sa proportionate giving, guilty dito ang mga mayayaman. Bakit? Pag kumita ka ba ng 1 milyon, nagbibigay ka ng 100,000? Parang mabigat yung 100,000, pastor. Oo, pero 1 million yung tinanggap mo. Kung proportionate giving, ha? Pero yung widow, kasi yung mga wealthy doon, sabi ni Jesus sa Mark 12:43, ang mga wealthy doon, they just give a little. Kahit magbigay pa sila ng malaki, little pa rin yun dahil malaki yung kinikita nila. So yung malaking binibigay nila, konti pa rin yun. Samantalang yung widow, lahat na yun nang nasa kanyang buhay. She gave her all. So it's not the amount of money, it's the value. That's the whole. Yun ang lahat ng pera niya. Yun lahat binigay niya. Yung mga wealthy, hindi naman yun lahat eh. Ayaw nila ibigay lahat. We have to give with confidence. Kahit na kukunti lang yung ibinigay niya, hindi siya nahihiya. Hindi siya nagigilty. Alam niya ang laman ng puso niya at alam niya ang batas ng Panginoon. At siya'y nagbibigay ayon sa puso. So you give with confidence. Kahit nagbigay ka minsan, nahihirapan ka magbigay, di ba? Nalala ko yung kaibigan ko na pastor. 30 years ago, so you don't ask how old I am. 30 years ago, may pastor na nag-preach speaker siya sa malaking gathering. Panahon ng offering, mayroon siyang 100 at mayroon siyang 5 piso. Sabi niya, yung 5 piso, i-fold niya ng magandang pagka-fold. Kasi yung 100, kinrampol niya. Kasi gusto niya ibigay yung 5 piso eh. Yung 100, pang gasolina niya, pagkain pa niya, di ba? So 5 piso yung pinagandang ano talaga. Panahon ng offering yun, kinuha niya. Yung naka-fold na maganda. Magandang pagkatubi, nilagay sa offering. Pagkatapos ng service, niyaya niya mga kaibigan niya magkape, mag-soft drinks. Kasi meron pa siyang 100. Nung tinignan niya, naiwan, 5 piso. Iba yung naibigay. Hindi siya confident. But anyway, speaker siya. So, pinakain na lang siya doon. We have to give with humility. Matthew 6:3-4. Pag nagbigay yung isang kamay, halimbawa kanan, huwag paalamin yung kaliwa. Pag may ginawang maganda yung kaliwa, huwag ipaalam sa kanan. Ibig sabihin, do it with discreet, secret. Huwag ipaalam. Kasi pag ipaalam mo, hindi na inalay sa Panginoon yun. Inalay mo na sa sarili mo yun. Lalong-lalo na sa Pilipinas, marami doon nag-donate ng pera, sabi niya, para sa aircon yan ha. Tapos lagyan mo doon, donated by. O para sa upuan yun, yung pews na mahaba, sa likod nun may pangalan yun, donated by. Sinabi na nga sa Biblia, huwag mong ipaalam eh. We have to give with humility. Hindi para ipagyabang. Yung mga Pharisees and Sadducees, ginaganon yung pera bago ibigay, di ba? And Jesus was teaching about tithes during the time to condemn the Pharisees. Mamaya, maabutan natin yan. We have to give with enthusiasm. Doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, we have to give with enthusiasm.
Yung sa bahay pa lang, naka-ready na. Tapos pagdating dito, sabi ko kay Mrs., naiwan ko yung wallet ko. Nasa isang bag. Dapat sa bahay pa lang, naka-ready na. Kung may envelope kayo, doon pa lang naka-envelope na. Nandun yung enthusiasm. Kasi related sila dito. Excitement. Magbigay tayo with excitement. Exodus 35:22. Nangangailangan sila mag-rebuild ng temple. Kailangan nila ng maraming materials. Sa verse 22 ng chapter 35, nagbigay sila, nung in-announce na, after ng announcement, nag-COA yan. Kuha ng jewelry, kuha ng treasure doon sa bahay nila. At dinala sa temple para gawing templo. Ibili ng kahoy, ibili ng kung anong instrument doon para ipatayo ang temple. Excited sila. I have similar stories in Samut Prakan. Pasanya Church. It's a promise. It's a Baptist church. Kailangan nila ng bagong building dahil marami na sila. Pero they only have 1 million in the bank. Napaka-enthusiastic ng mga member. Sabi ng pastor sa treasurer, makano? 1 million may get. We can start. Sabi ng committee, hindi pwede. 1 million lang. Yung plan ng engineer natin, aabot ng 20 million ang building. Eh di, dagdagan natin every year, konti-konti. Anyway, they started the building with 1 million. May isang professional, kakakasal lang. Meron silang bahay na pinapatayo, 4 stories. Nag-decide yung husband, sabi niya, 2 lang naman tayo, wala pa tayong anak. Bakit 4 stories? So 2 story lang pinatayo nila. Yung intended for another 2 stories, binigay nila sa church, hindi pera. Hollow block, semento, steel, lahat, tiles, binigay sa church. Yung isa naman, katatapos na ng construction. Lahat ng scaffoldings materials, binigay nila, turnkey na binigay na yung construction sa may-ari. Tapos na kontrata contractor siya. Lahat ng scaffoldings, binigay doon para gamitin sa church. Marami pang kwento, tapusin na lang natin, baka lawan na. The building was finished in 20 million. They started with 1 million. But everyone was enthusiastic. See that couple? Oh, bigyan na natin sa church. 2 story will be enough for us. Enthusiastic, excited for the new sanctuary, for the place of worship. So nandun nakafocus ang lahat. Minsan nga, sasayingin na lang, ibibigay na lang doon sa mga nagtatrabaho ng mga volunteers din. Lastly, we have to give with reverence. Matthew 23:23, nandun yung sinawayan ni Jesus Christ yung mga Pharisees at Sadducees. Dahil nagbibigay nga sila ng tithes, hindi naman nila sumusunod ang batas, walang justice, walang mercy, walang faith. They focus on tithes. So Jesus said, you focus on tithes, but you neglect faith, you neglect mercy, you neglect justice, which is more important. Hindi niya sinabi, hindi naman si Jesus nagsabi na hindi importante yung tithes. Sinabi ni Jesus, it's more important. Faith, justice, and mercy is more important. Hindi naman niya sinabing hindi importante ang tithes, but it is more important. So when you give, do not neglect these things. These are more important. Give with reverence. At don't forget, 100% belongs to God. Psalms 24:1. The earth is the Lord's and everything there is. You and me belong to God. That means everything we have belongs to Him. So balik tayo doon sa kanina, yung pattern, no? Sa budgeting. Personal, yung salary nyo every end of the month. For the team, church, and for charity, those people in need. At huwag nating kalimutan, it is more blessed. When you receive something, that's a blessing, but it is more blessed to give than to receive. And yung nabasa kanina ni Sister Mel, magkano ba kailangan mo? Ang sagot doon is, give, and it will be given to you. Paano ko tumanggap? Magbigay.
Dahil yung binigay mo, mas higit pa daw ng ibabalik sa iyo. Pressed down, shaken together. Shall we pray? Father God, we thank you that we realize everything we have belongs to you. Even us, our lives belong to you. Whatever you have bestowed to us, we acknowledge this belong to you. Whatever we do, we have to seek your guidance, permission, and directions. What to do with what you have entrusted to us. We acknowledge, Lord, that we are just steward of what you have given us. Lord, we pray, trust us, Lord. We beg that we can manage the resources you have given us. We want to give because this is the system that sustains the universe. We are here to give. Everything are here to give. Thank you for blessing this church, blessing the pastor, and every leader here in Jesus' name. Amen.